Bakit maraming vlogger ang nag-quit? Well, may mga iba't ibang dahilan o reasons kung bakit may mga content creators at vloggers ang nag-quit. Minsan ang pressure na mag-produce ng regular na content at ang kailangan na laging magpakita ng kasiyahan at positibong aura sa harap ng kamera ay maaaring maging labis na nakakapagod para sa ilan. Okay? Yung iba, baka hindi nila nasusustain ang hirap ng pag-balance sa personal at work life. Ang iba naman ay di nila carry ang mga bashers nila. Okay, to the extent personal na ang dating hanggang sa maapektuhan na sila. Okay, yung iba talaga nag-give up now. Diba? Well, to be honest, ang pagiging isang content creators or blogger ay hindi madali at hindi ito para sa lahat. Okay? Kailangan lagi kang handa in any eventualities gaya ng updates at pagbabago ng platform ni Meta, lalong-lalo pagdating sa update ng algorithm. Okay? Dapat maging adaptable ka sa mga changes dahil life is a fast lane sa ganitong klaseng industriya. Survival of the fittest, ika nga. Sa amin sa BPO industry, meron kaming scorecard na tinatawag through KPI or Key Performance Indicator. Dapat aware ka sa stats mo to be able to survive. It's a numbers game, and once your numbers is not doing fairly, alam mo na kung ano ang susunod na ganap. Okay, ganyan din dito sa mundo ng pagre-reels bilang isang vlogger or content creators. Dapat nakatingin ka sa dashboard mo dahil diyan mo makikita ang details ng iyong performance. Pag puro berde ang nakikita mo sa analytics, panatag ka. Pero pag pula, alam mo na ang dapat mong gawin. Okay? So there goes my Sunday mini vlog. See you on my next mini vlog. Happy Sunday, y'all, and cheers! Yeah?